Roll na, no? Ayun nga. Nasa na ba ako? Ang hirap ng ganito, no? Yung Desert Eagle namin is, upgraded version, no? Naka fine tuning, naka trigger job, 550 FPS, naka-upgrade ang flute bulb namin. Kaya ako nagka-canvas ka lang, mas mataas sa amin kasi quality unit yung sa amin. Yung unit namin is hindi yung unit ng tulad ng iba, no? Yung unit namin is upgraded version. Okay, kaya mag-PM ka sir para malaman mo yung details para maibigay sa ilan, no? Idol, tanong lang magkano kaya yung baril na nasa harap mo? Live yan, mag-PM ka sir para malaman mo yung details, no? Hindi po to live selling, hindi dito dinidiscuss yung presyo. Mag-PM po kayo para malaman niyo yung details, okay? Okay, wala kaming Kidon kit, walang Ronnie kit, walang Kidon kit, no? Wala lahat yung mga unit na yan, no? Good afternoon, boss. Pa-shoutout po from San Jose Antique, Philip Dennis Tanghal. Hello, sir. Good day and good afternoon, Mr. Tanghal. Philip Dennis G. Tanghal. Grabe. Okay. Hi, sir. Tumatanggap kayong credit card? No, hindi kami tumatanggap ng credit card. Cash lang, debit, online, or whatever. Okay? Okay, then. Good PM, Idol Big Man, Rogelio Blas. Hello, sir. Good PM po, no? Okay, then, ayun. Review and unbox tayo ng ating mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft, meron tayong post, no? May posting tayo na nagsa-survey tayo, nagbo-vote. Vote kayo, ha? Kung ano yung sa tingin nyo mas okay sa inyo. Yung GBBR ba? Gas blowback rifle or the AEG or the battery type rifle, no? There is a big, difference between those two units, okay? Gas type, using gas, battery type, using rechargeable battery. Both kayo kung ano yung mas gusto nyo. Nandun sa, meron tayong pinost na gano'n, no? Bumoto kayo kung ano yung mas gusto nyo. I-discuss kasi natin yan mamayang gabi sa ating kwentuhan session, tanungan portion, kung ano ba yung advantage and disadvantage ng dalawa, no? Kasi napansin ko ngayon, ang dami naghahanap ng GBBR, kaya sinamantala natin, gagamitin natin yung yung topic na yan para mas maliwanagan, maliwanagan yung ating mga airsoft. Alfred Laragin from Manawag, Pangasinan. Hello, sir. Okay, no? Pa-shoutout, sabi hindi nag-include ng pangalan, baliktad, hindi mabasa, no? Virgo, no? Virgo, pa-shoutout daw, sabi niya. Okay, hello, shoutout, Sir Virgo. Okay, idol, tanong mo. Okay, yun. Tapos, ano pa ba yung sasabihin ko? May sasabihin ako, nakalimutan ko naman, no? Okay, bakit lumiit naman to? Lumiit. Okay, lumiit yung monitor ko. Dali, lumiit yung screen. Nakakainis. Ayun, yun, lumaki na. Okay, no? Okay. Ano ba tong mga nasa harapan ko? Unit ng ating ka-airsoft, Jimmy Antonio Morales of Bacolod City. Grabe, ang layo nito. Bacolod na naman, no? Sir Jimmy Antonio Morales, ang iyong unit. Siyempre, ayan, nakahiga. Kitang-kita. Ang sarap at ang ganda. This is the AK-74 Classic Edition, okay? Bakit Classic Edition? Kasi meron tactical version na nito. Ang tactical version nito, yung merong rail sa ibabaw. Tapos, pero hindi siya wood. Full black. Tapos, ang mismong butt niya is nababali, nabebend, natutupi, no? This is the classic version. Kung makikita nyo, talagang mukhang sinauna talaga, di ba? Yung original na AK-47 na nakilala nyo. AK-74 kasi to mas mahaba, AK-47 mas maiksi ng bahagya. Okay? Tapos, comes with a banana shape, banana type ba? Kung ano tawagin, banana shape or banana type high capacity magazine. This is 450 rounds. Grabe, di ba? Ang dami. Ratratan talaga, no? Yan. Okay. Yan ang itsura niyan, ha? Yan ang itsura niyan. Matindi siya, mga ka-airsoft. Wala pang karga to, wala pang battery, wala pang mga bala, wala pang etc. or what. Ang bigat na niya. Tumitimbang siya ng kulang-kulang 4 na kilo. Okay, no?
The best na the best tong unit na to, lalo na kung ang gagamit medyo slim tapos bata-bata, no? Kasi pag gagamitin to ng mga seniors natin, although ito kasi yung mga unit na naabutan nila, ito yung mga unit na gusto nila, kaya naman, kaya lang mabigat talaga, no? Baka mangalay, baka may ngalay, no? Pero kung kakayanin, kaya naman, ayan, no? No? Kaya lang talagang, kasi ako, kung ako magbibitbit, medyo may pagkangalay akong nararamdaman eh. Yan ang unit natin ka Airsoft, no? Jimmy Antonio Morales, the AK-74. And what is good and special about this? Discuss natin maya-mayang konti. Okay? Next unit natin. Next unit is unit ng ating ka Airsoft, William Leonardo Yasis of Lukban, Pangasinan. Lukban, Quezon. Medyo hyper lang tayo, no? Ang unit niya is the Scion Arms Micro CQB. Penga akong tubig. Okay. Sige. Tingnan natin. Scion Arms Micro CQB. What is good and special about this? Nakita nyo, loaded na loaded. Merong EOTech na holographic scope. Merong cover, no? Merong ano siya, parang tawagin to lens protector, no? So pag tinamaan ng bala, hindi direct hit na mapupunta sa scope. Bakit Bigman, nababasag ba yung scope? Yes, 100% nababasag yung lens ng scope kasi ano yan, bubog. Kung tawagin babasagin talaga, no? 100% nababasag yan. So mas maganda kung may protection ka nito para pag may bala, so pwedeng dumulas lang, no? Ngayon, nabebend yan para, sadyang nabebend talaga yan para yung bala hindi niya lalabanan. Kumbaga, kung may bala, talagang ia-absorb niya. Susunugin niya yung lakas ng bala, no? Kasi ang tendency pag yan, naka-fix lang na ganon, wala, ang tigas niyan para, kumbaga, possible din mabasag to, 'di ba? Possible mabasag or masira. Pero dahil nga, kumbaga, ayan, nakikita nyo, pag tinamaan siya, pwedeng, ayan, ayan, pwedeng mabend. O, yun, no? Pero pag yan, naka-fix yan na matigas, talagang, wawarakin niya ng mga BBs. Especially kung talagang malakas yung unit, syempre, possible talagang, tandaan nyo to, no? Sa tuwing maglalaro kayo ng airsoft, kailangan handa kayo kasi possible mangyari yung mga bagay na hindi nyo inaasahan. Tulad ng ayun nga, mabasagan ka ng scope, or, di ba? O kaya sumisipat ka, mahit ka sa part ng mukha mo. Possible lahat mangyari yun. Diba? Kaya, ayun. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo, mag-vote kayo kung anong magugustuhan nyo. Rifle na AEG or rifle na GBBR, gas blowback rifle, no? Mag-vote kayo diyan para mamaya yan ang mga i-discuss natin, okay? Ngayon mga airsoft, bago tayo magsimula, marami tayong tinatamaan pag sinasabi nating budget meal, China, marami tayong tinatamaan doon. Bakit? Kasi syempre may mga ka-airsoft tayo na nakakakuha na ng budget meal, no, ng mga China. Okay? Diretso lang, no? Kaya marami tayong tinatamaan. Kumbaga marami tayong nasasagasaan. Nagagalit sila mga ka-airsoft, no? Nagagalit yung mga iba nating ka-airsoft kasi marami silang natatamaan sila. Wala po akong magagawa. As a sign of a real and legit vlogger ako ng unboxing and review, 'di ba? Actually, marami nang gumagaya sa akin kasi Bigman ang nauna regarding unboxing and review, 'di ba? Marami, mapapansin nyo mga caption nila, unboxing na rin and review na rin, 'di ba? Marami. Kaya lang, hindi naman natin kine-claim na atin lang yung word na yon. Okay lang naman nagayahin. Pero, ganito, no? Ang nangyayari kasi masyado na lumalaki ang ulo ng iba, no? Ginagaya na nga nila yung unboxing, ginagaya na nga nila yung review, tinitira pa nila tayo. Gusto nila tumahimik yung bibig natin regarding dun sa unit. Sasabihin ko lang, no?
tatak ng isang legit na vlogger, ewan ko lang, baka kasi hindi nyo gusto yung ginagawa ko, no? Pero tatak ng isang legit na vlogger, yung sasabihin mo talaga, by the way, mga ka-airsoft, no? Pag sinabing vlogger, letter B, vlogger, B-L-O-G-G-E-R, vlogger, letter B as in boy. Pag sinabi kang vlogger ka, you are using a pen, a paper, and a book, 'di ba? Para ipahayag yung ano mo, yung saloobin mo regarding on specific item or specific scenario, no? Yun yung vlogger. You are using a pen, a paper, and a book. Okay? Ngayon, magkaiba yung vlogger. Pag sinabing vlogger, ang platform na ginagamit mo is what? The internet. Diba? The internet, whether whatever platform of social media like YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, etc., etc., no? Pag sinabing vlogger ka, you are not using a book and a pen at saka paper. Ang platform na ginagamit mo is the internet. Together with the online platform, social media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, or whatever. Okay? Kaya tayo, hindi tayo vlogger. Okay? Letter V, vlogger. Okay, no? So, pamantayan ng isang legit na vlogger, sabihin yung totoo, no? Huwag nyo na manghihilingin sa akin na magsinungaling ako, 'di ba? Huwag nyo hilingin sa akin na magsinungaling ako, mga ka-airsoft, no? Halimbawa, nakabili ka ng budget meal ng China item. Nakabili ka. Huwag mo naman sabihin sa akin na huwag kong ibunyag or sabihin yung totoo. Huwag mong hihilingin sa akin yun. Yun yung bagay na hindi ko kayang ibigay. Yun yung bagay na hindi ko kayang gawin. Yung magtago, yung magsinungaling sa kapwa ko ka-airsoft. Okay? Ngayon, ganito. Natural, pag bigyan mo nga ako ng ng John Wick. Yan, yun nandyan. Bigyan mo. No? Medyo nakakaano lang no? Kasi gusto nila, sa bagay, nakasulat rin sa Biblia yan di ba? Kumbaga, marami kang magiging kagalit dahil sa pagsasabi mo ng totoo. Okay? Ganito. Huwag niyong ililihim sa akin huwag niyong hihilingin sa akin na huwag kong i-discuss yung bagay na dapat kong i-discuss. Okay. Sa totoo lang, ayan hindi ko alam kung paano isasabihin pero sa totoo lang, naka-fix barrel ba? Naka-fix barrel 'Di ba? Tunay na naka-fix barrel, tunay na quality. Anong gagawin ko? Kung ikukumpara natin dito, naka-fix barrel ba? Hindi nga naka-fix barrel. So, anong gagawin ko? Mananahimik ako? Sasabihin ko ba sa vlog ko na quality tong unit na to over this? Ganun ba? 'Di ba? Hindi ko pwedeng sabihin kasing ganun. Hindi ko pwedeng sabihin na ito is same as quality over this. 'Di ba? Hindi pwede. Kasi kahit anong gawin ko, tingnan nyo. Tingnan nyo to. Ay, hindi. Ayan ayan Okay, ito. Paano naman tayo yan? Di ba? Di ba? Ayan parehas ko ng hawak. Parehas kong kakalugin. Pwede ko ba sabihin na kasi ganito,
Marami nagagalit sa akin kasi ibinubunyag ko na this is a low quality unit over this. Totoo lang naman yung sinasabi ko, no? Hindi kasi ako pwede magsinungaling na sabihin ko na okay naman yan, quality naman yan. Pwede na yan. Ano sasabihin ko rito? 'Di ba? Kung sinabi ko tong quality, ano to? Super quality to. Kumbaga, hindi talaga sila maihahambing kasi low quality versus the high quality. O, di ba? O, nakikita ko na ganyan ang itsura. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba na, okay yan, pwede yan, maganda yan. Ang sasabihin ko, kumakalog na ganyan, kaya kumakalog na ganyan kasi low quality. So, means low quality, not a reliable pistol. Di ba? Marami kasi nagagalit kasi binubunyag natin yung totoo pag nag-unbox and review tayo. Walang iniwan. Halimbawa, mag-unbox tayo ng cellphone na iPhone. Okay. Ipagpalagay na natin hindi airsoft to. Ang in-unbox natin, ni-review natin is iPhone. Okay, iPhone ha. Halimbawa, hindi tayo vlogger ng airsoft. Ang vlogger tayo ng iPhone. Okay. Sasabihin ba natin na, yes, syempre sasabihin natin iPhone maganda, 'di ba? Pero dapat din nating sabihin na kahit maganda yung iPhone, meron rin siyang mga downside, 'di ba? iPhone 15 Pro, tama? iPhone 15 Pro versus iPhone 15 Pro Max. Okay? iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Dapat sabihin natin kung ano yung difference nila. Okay? iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Parehas lang yan. Anong pinagkaiba? Dapat sabihin natin, ano bang pinagkaiba ni iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max? Ano? The 5 times zoom. Ayan. Yun ang pinagkaiba nila. The 5 times zoom. Gaano ka ba kadalas gumagamit ng 5 times zoom? Diba? Gaano ka ba kadalas na gumagamit ng 5 times zoom? Hindi mo nga magagamit yun eh. So, it is good to say na sasabihin natin, pag tinanong tayo, anong mas sulit? iPhone 15 Pro or iPhone 15 Pro Max? On my point of view, mas sulit yung iPhone 15 Pro. Kasi iPhone 15 Pro Max, ang binabayaran mo doon, yung 5 times zoom na capability niya versus the no 5 times zoom. Ang tanong, tuwing kailan ka ba nagpa 5 times zoom? Hindi ka naman nagpa 5 times zoom. Hindi mo magagamit yon. So, sasabihin ba natin na sulit itong iPhone 15 Pro Max kasi meron siyang 5 times zoom? Sasabihin ba natin na gano'n? O sasabihin natin na sulit itong iPhone 15 Pro although wala siyang 5 times zoom kasi hindi naman ako gumagamit ng 5 times zoom. Diba? Ganon. Iba tayo. Sa sasakyan tayo. Halimbawa, vlogger tayo ng sasakyan. Sasabihin mo ba na sulit yung 4x4? Ang tanong, saan ka ba bumabiyahe? Baka ang biyahe mo lang naman is around EDSA, Makati to Monumento, tapos Ayala to Ortigas, Ayala, Ortigas, o trabaho, bahay, EDSA, Ortigas, C5. Baka dyan ka lang naman bumabiyahe. Paano mo masasabing sulit ang 4x4, ang 4-wheel drive? Hindi mo masusulit ang 4x4, ang 4-wheel drive kung bumabiyahe ka lang EDSA, bahay. Diba? Dahil wala naman trail dyan. Ngayon, magagamit mo yung 4x4, yung 4-wheel drive, kung ang bahay mo nasa bundok, then nagtatrabaho ka sa city. Diba? Or, ang inuuwian mo, nasa bundok, nagtatrabaho ka sa EDSA. Magagamit mo yung 4x4, gamitin mo. Diba? Pero kung ang bahay mo, EDSA,
Ortigas to Makati, Makati to Quezon Ave, puro traffic pa nga dyan eh. Hindi mo masusulit yung 4x4. So, ako, pag kung tatanungin ako, anong say mo dito? 4x4 or 4x2? Siyempre, depende sa paggagamitan ko. Mostly, nandun lang ako sa city, bahay, trabaho. Hindi naman ako magpo 4x4, dito lang ako sa 4x2, di ba? Hindi ako magpo 4-wheel drive or 4x4 kasi city lang ako eh. Oh, yun. Di ba? Yan ang sinasabi ko, no? Ngayon, tatak ng isang matinong vlogger, tatak ng isang matinong vlogger, yung sabihin mo, yung totoo dun sa unit mo. Huwag nyo akong hihilingin na, huwag kong ibunyag na hindi maganda to. No? Huwag nyo sasabihin na kasi nakabili kayo nito. Tapos, ang gusto nyo, huwag ko nang sinasabi na na pangit to, na low quality to. Huwag ko nang sasabihin. Kasi bakit? Kasi nasasaktan kayo. Huwag nyo naman sasabihin sa akin yun. Sasabihin ko talaga, low quality to. Oh, ayan oh. Di ba? Gusto nyo sabihin ko, magandang klase to, ganito nga yung response. Di ba? Ito ang magandang klase para sa akin. Ito ang low quality budget meal para sa akin. Di ba? Kaya naging budget meal yan kasi walang quality. Dapat sabihin ko talaga sa camera yon. Huwag niyong hihilingin sa akin na wag na ako magsasalita ng ganun sa vlog ko. Tandaan nyo, this is my page, this is my rules, this is my vlog. So sasabihin ko yung dapat kong sabihin. Di ba? Ang pangit naman, kung tutulad ako sa inyo, sa iba, na nakita mo na ng ganito, sasabihin mo pa na quality to, ganon. O ipupush ko pa. There is a big reason why I'm not catering this type of unit. Why? Bakit? Lifetime warranty ako. Hindi ako tulad ng ibang seller. Lifetime warranty po ako. Tandaan nyo kung ibebenta ko yung low quality unit, dahil nga low quality to, madalas masisira to. Malulugi ako. Kasi, madalas masisira, madalas akong babayad sa gunsmith para i-repair to. Hindi naman ako ang nagre-repair ng unit eh. Most of the unit nire-repair ng gunsmith kasi hindi ko na kayang papilan yung pagre-repair ng unit. Diba? Kung itong unit na ito ang ibebenta ko para makabenta lang, hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Magsasara ang big man. Kung itong unit ang ibebenta ko para makabenta lang, magsasara ang big man. Bakit? Maya't maya babayad ako sa gunsmith. Pakiayos to kasi nasira na naman, ganun. Maya't maya babayad ako sa gunsmith. Okay? Pero, kung mga ganitong quality unit ang ibebenta natin, ang i-cater natin, mas less yung pagkasira na mangyayari, doon ako kikita. Diba? Hindi magsasara ang big man kasi continuous eh. Continuous na bebenta natin, quality. Masisira man siya, very minor lang. Mostly, yun lang naman eh, no? Dito sa big man, ang dumarating na unit for repair, ang dami. Ang dami, almost ayan, meron na naman mga for repair dyan. Ang bumabalik sa atin, ng mga for repair, yung mga hindi naman natin unit, hindi naman sa amin binili, mga binili sa iba. Okay? Yun ang nire-repair namin dito mostly. Yung mga unit namin, halos hindi naman nasisira. Quality versus no quality. Huwag nyo pong hilingin na sabihin kung quality yung hindi quality, no? At saka ito lang pakiusap ko lang, huwag nyo akong bantayan. Pakita mo na. Pakiusap ko lang, no? Huwag nyo po akong bantayan, wala akong pambayad sa inyo. No? Huwag nyo tutukan yung mga vlog ko. Huwag nyo akong bantayan, pakiusap lang, no? Ang nangyayari kasi,
nagre-react kayo doon sa mga sinasabi ko. Kasi, bakit kayo nagre-react? Kasi tinatamaan kayo, kaya sa totoo yun. Diba? Ngayon, meron lang akong isang pakiusap. Huwag nyo po akong bantayan, huwag nyo akong gawing content, huwag nyo akong pag-usapan. No? Focus lang kayo sa trabaho nyo. Kung ang trabaho nyo is lineman, focus ka lang doon sa trabaho mo ng pagiging lineman. Kung ang trabaho mo gasoline boy ka, focus ka lang doon sa trabaho mong gasoline boy, di ba? Huwag mo akong isipin, huwag mo akong bantayan kasi wala akong ibabayad sa inyo. No? Ang nangyayari kasi, putya, meron kayong sarili nyo mga trabaho, di ba? Empleyado ka. Ang nangyayari kasi, manonood kayo kay Bigman, tapos pag-uusapan nyo ko, di ba? Sabi ni Bigman, ganun. Sabi ni Bigman, tama ba yun? Alam nyo naman tama, pero dahil gusto nyo may mapag-usapan, akong topic nyo, di ba? Napakaswerte ko naman na tao kung ganun, di ba? Putya, napakaswerte ko naman na tao kung talagang pinagbubuhusan nyo ako ng panahon. Kayo nga, baliwala sa akin di ba? Huwag nyo po akong bantayan, no? Huwag nyo akong bantayan para i-vlog nyo or i-content nyo or pasakitin ang ulo nyo, no? Kasi ako wala akong pakialam sa inyo, sa totoo lang, no? Hindi ko kayo pinapakialaman, huwag nyo akong pakialaman. This is my page, this is my vlogs. So, lalabas sa bibig ko kung ano yung totoo regarding dun sa certain matter, certain topic. Tandaan nyo, huwag nyo pong hihilingin na isara ko yung bibig ko kasi vlog ko to Huwag nyo hilingin na tumulad ako sa inyo na hindi sinasabi yung totoo doon sa customer. Makabenta lang, okay? This is my vlogs, my rules will apply. No, obvious kasi kayo No, obvious kayo, no, na hindi na lumipas yung isang araw na hindi nyo ako binabantayan. Tandaan nyo to, wag nyo akong gawing sukatan. Wag nyo akong gawing sukatan kung lumalago yung inyo versus sa akin. Wag nyo akong gagawin sukatan. Kasi magkaiba tayo ng estilo, magkaiba tayo ng way, magkaiba Ang layo ko sa inyo, ang layo nyo rin sa akin, no? Pakiusap ko lang, wag nyo akong bantayan, wag nyo panoorin yung mga vlog ko para makapokus kayo, okay? Ako hindi nga ako nakikialam sa inyo Hindi nga ako nakikialam di ba? Grabe. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na bahala sa inyo, no? Tandaan nyo, sa Bigman, marami nang sumubok tumira. Marami nang nangialam sa Bigman. Pero lahat sila bumagsak. Lahat sila bumagsak. Kasi ang Bigman, may takot sa Diyos, no? Ang Bigman, gumagawa ng tama kasi may takot kami sa Diyos. Ngayon, kung ino-okray niyo yung Bigman para may mapag-usapan kayo, Diyos na ho ang bahala sa inyo, no? Basta kami, gumaganyan kayo, nagwawala kayo, over our back, bakit hindi kayo magsalita sa harapan namin? Diba? Bakit hindi nyo kami harapin? Diba? Bakit nagkakampi-kampihan kayo? Tandaan nyo to may mga taong nagkakampi-kampihan. Yung tinitira nila isa lang. Ibig sabihin, ganun kalakas yung nag-iisa na yon, kaya naghahanap-hanapan kayo ng kakampi. Antonio Morales of Bacolod City. Ito na po yung unit nyo. Demo and unbox na po natin. Okay? This is the AK-74. What is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang paa with a twist of solid wood, no? Yung mga nakikita yung wood inspired na yan, solid wood yan. Ibig sabihin purong kahoy. Kaya this unit is made up of two materials. Okay? Solid wood, baka mabasag, ang bigat. Solid wood and solid metal. Lahat metal. Pengi naman akong battery ng AK.
Ibang battery nito yung long type. Okay, no? Ngayon, kung makikita ninyo yung size niya, same, 1:1 din ng tunay. Okay? Makikita nyo, yung furnish, pagkaka-furnish sa kanya, look at this one and this. Decente, napakaganda ng dating, di ba? Not the ordinary AK block na plastic na makikita nyo. This is a solid wood. Tapos, equipped din siya with, syempre ito, this part, safe, then single fire, then, baliktad to. Safe, then rapid fire, then single fire. Kung nasanay tayo sa M4 na safe, single, then rapid, ito, safe, rapid, single. Ayan, no? Kaya, depende kasi yan doon sa mekanismo niya. Yun yung orientation niya. Ngayon, pwede bang pagpalitin yon? Safe, single, rapid? Hindi po. Kasi, nakadepende yun doon sa mekanismo niya sa loob, no? So, hindi natin pwedeng pakialaman yon or baguhin yung orientation nun. Okay? Then, this unit is classic talaga. Makikita nyo. Although, sabi ko nga sa inyo, merong tactical version ito, yung may rail sa ibabaw. Pero this one is the classic version. Okay? Nilalagay yung battery dito sa part na to, hindi sa bat. Then, makikita ninyo, conventional, no? Na, adjustable na, ayan, no? Sight. Depende sa gusto mo, depende sa wish mo, depende, ayan, no? Ayan. Baba mo lang yan. Then, ito, nabababa to. Ayan. Diba? Depende. Okay, pwede. Okay, ayun. Ayan, no? Oh, ayan. Depende, no? So, na-adjust left and right, up and down, yung rear sight niya, while fixed siya yun dun sa front sight. Napakaganda, napakasarap. Alam niyo naman ang AK saan maaasahan. Maaasahan ng AK regarding sa rat-ratan. Okay? So, Lucas, okay lang. Sige. Usog ko lang to. Okay, no? So, this is the unit. Siyempre, tulad nga sabi ko, always be safe. Release the magazine. Make sure na nasa safe siya. Ayan, nasa safe siya. Okay? Ngayon, load natin yung battery. Ang battery nito, okay, baka matumba, nilo-load dito. Itong part na to. So, may pine-press dito. Yun. Maalis mo na. Okay, so this is the battery. Ang ginagamit na battery sa ganito is this one. Stick type. 3 cells pa rin na stick type. Ayan. Kunin mo, pasok mo rito. Okay, yan. After mong maipasok, i-plug mo na. Oh, adapter. Yan. Okay, after mong mai-plug, syempre, anong gagawin mo? Secure all the wire. Babalik mo na tong cover. Okay. Take it slowly, Huwag magmamadali kasi baka may maipit tayo na wire, syempre. Oy, ayun, kita nyo? Medyo mabigat kasi siya eh. Mabigat din madulas. Ayan, okay. Secure all the wire. Ayun. Okay? That's it. Ayan. Ito. Naka-safe siya, di ba? Single fire natin, pinakababa. Ayan, pinakababa. Rapid fire natin, sa gitna. Then, safe sa taas. Ayan. Okay? Ngayon, dako tayo rito. Regarding sa battery, yung nilagay natin, upgraded battery. Okay, upgraded battery. Once we say upgraded battery, LiPoly yun. Ngayon, the battery has a lifespan of 2 years. 2 years lang tatagal yung battery nun. After nun, you need to replace it. Bakit? Kasi mabilis na siya mag-lobat. Okay, charging time only is 2 hours. After 2 hours, napuno siya, good. If not, bunutin muna, pagpahingayin, i-resume yung charging. Okay? Yung battery, ayaw niya nang madedrain, ayaw niya nang masasaid, ayaw din niya nang ma-overcharge. Regarding overcharge, magandang klase yung charger natin, LiPoly. Pag sinabi LiPoly, upgraded, so magandang klase siya. So, katambal niya, yung magandang klaseng battery, anong maganda ron? May cut-off. Okay? Pag sinabing may cut-off, hindi siya hindi siya nag-overcharge. Pag na-reach na yung voltahe na kailangan doon sa battery mo, kakat na siya. Okay?
Amen to you, Sir Bigman. Just keep move forward. Maraming kaming sumusuporta sa iyo. Thank you, Sir Alan Villaris, no? Okay, Demetrio Bautista, amen, 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 amen. Iba ka talaga. Idol, nagsasabi ka ng totoo, Rogelio Blas, no? Bossing, KBS lang po. Gabi, hindi ko maintindihan to. Masyadong Busing, anong gabi? Yes lang po sa akin. Kung ako tatanungin nyo, sa Big Man Shop kayo, 100% talaga matibay. Sabi ni Tats, no? Salute sa'yo, Big Man, Dailin Cuevas Biñas. Tsaka confident ka, Big Man, na di siya masisira. Madalas kasi high quality nga Gonzales Songko. Totoo yun, no? I am very confident na yung unit, pag inuwi nyo, mag-e-enjoy kayo. Pak, 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 pak. Kasi bakit? Kasi alam ko sa sarili ko na high quality. Pangalawa, alam ko sa sarili ko na i-correct yung glitch. Di ba? Na-i-correct yung mga imperfection. Kasi nga dumadaan sa gunsmith eh. Di ba? Alam ko sa sarili ko na mag-e-enjoy yung Airsoft. Bakit? Kasi naka-fine tuning and naka-trigger job. Lahat yan. Di ba? Lahat yan. Kaya nating ibigay. Di ba? Ngayon, wag sa aking hilingin, no? Na ganun. Sa pagkaintindi ko yung vlogger, mga word, sample, mga article, and sa internet. Tapos yung vlogger, video gamit, example, YouTube. Yes, Gonzales. Dagdag mo pa yung sinabi ko, more on books. No? More on books. So, naging platform na rin, syempre, sa mga books, yung mga article, is isinusulat, no? Pero, when you are using the platform of social media, it is vlogger, video, more on video. Yung vlogger, letter B, more on books. Okay? Yun ang ron, yun ang first definition talaga ron, no? Okay, vote ko AEG, may electric blowback, plap, gandang, okay, no? Okay, mamaya, masaya yung natin, masaya yung usapan natin sa kwentuhan session kasi nga, bubuksan natin yung hiwaga regarding GBBR and electric, no? Kaya, stay tuned kayo mamaya, no? So, dito muna tayo, focus tayo kasi unit ng ating mga ka-airsoft eh. Okay, magazine is 450 rounds. Napakadami. Napakalupit niya. Napakaganda kasi banana shape, banana type. Ganyan naman kasi talaga yung AK eh, di ba? Then to, bubuksan natin to yung opening dito, then bubuhusan natin siya ng bala. Okay? Lucas, wala na akong bala rito ah. Okay, grabe. Ang daming laman. Refilan mo. Ang daming laman. 450 rounds. Hindi ko na pinuno. Sorry. After nyo malagyan yan, kamot. Kung sa M4, nasanay kayo na kumakamot, going front. Sa AK, pabaliktad, going back. Ayan, no? Hanggang sa makita nyo, ayan, may bala na. Puno na, di ba? Yan, pag may bala na, syempre, lagi ko sinasabi, the more na kamot, the more na... Ano video? Yung pagkaya, magbibidyo ka. Magbibidyo? Sige, dalian mo lang. Mamaya na. Dito ka naman. Yan. Okay. The more na kinakamot, the more na maraming... Punasa mo ha. The more na pumipila yung bala. The more na madami yung batch, no, na pumipila. Okay? Mamaya na ha. Ayun. The more na kinakamot. Kaya wag kayong wag kayong mag-alinlang na magkamot, no? Okay. Yan tayo. Okay? Magpa-firing na tayo. Okay mga ka-airsoft, this is the AK-74. Pasok ang magazine. Ready to fire. Single muna tayo mga ka-airsoft. Single. Try natin rapid. Rapid fire. Single. Rapid fire. Then safe. Ayan. Sarap ng unit.
grabe yung rate of fire. Alam mo na kahit mataas yung FPS niya, bumabaon yung humahataw yung rate of fire, no? Kasi this is an AK, ang haba ng travel. Grabe, no? Ang haba ng travel, kaya nakabuelo ng gusto yung bala. Every after the game, syempre, release the magazine. After you release the magazine, you need to clear the chamber. Single fire. Sorry, nalito ko. It's my bad, no? After you clear the chamber, you need to rest the spring. Ilalagay natin siya sa rapid fire mode. Press it 1 seconds. Then single fire. Then back to seat. Okay? Yung unit na yan, unit ng ating ka-airsoft, Jimmy Antonio Morales of Bacolod City. Okay? So, syempre, magazine, may laman na. Yung unit, ito, pakiusap ko lang, no? Pag i-charge yung battery, make sure na alisin siya dun sa compartment, no? Ngayon, pag inalis mo na dun sa compartment, dito sa lagayan. Ayan. Pag inalis mo na sa compartment, make sure na, pasensya na kayo, inaalis namin yung mga BBs, ha? Although, mura lang naman kasi, kaya namin inaalis kasi, kumakalog dun sa mismong sa mismong packaging, sa mismong parcel. Baka maghinala sila kung no? Kaya alisin na natin para walang ingay. Okay. Yan. Alisin muna natin. Ingay, ha? Ayan, yan, wala nang ingay, okay? So, pag i-charge yung battery, bunutin, alisin, i-charge na sa cool temperature. Okay, unit natin kay Airsoft, Jimmy Antonio Morales, Bacolod City. Ito na po, for packing na and for shipping na. Okay, next unit tayo, next unit. Pakialis na yung battery, look, ha. Then, box mo na. Okay, next unit natin is unit natin kay Airsoft, William Leonardo Yasis of Lucban, Quezon. Okay, yung unit na ito, sana itong EJ na to, EJ Espinosa, sir, sana naman kung magi-inquire ka ng mga unit, kung magi-inquire ka, may tanong ka na hindi naman related sa vlog natin, sir, sana mag-PM ka na lang, no? Kasi sir, hindi naman hindi naman po live selling to, no? Lagi na lang po, paulit-ulit na lang na sinasabi natin na huwag magi-inquire sa vlog kasi nares na. Kasi hindi naman live selling to, no? Paulit-ulit na lang, grabe. Hindi na natuto yung iba natin kay Airsoft, no? Grabe. Sana po matutunan nyo, no, na pag may ganito, sana po matutunan nyo na pag yung teacher nagdi-discuss sa harap, yung teacher umaasa ng, di ba nagtatanong yung teacher, guys, do you understand? Do you have a question? Pag yung teacher nyo, ang topic is math. Ngayon, do you have a question? Nagtanong, huwag kayong magtatanong ng tungkol sa English. Diba? Pag yung teacher nyo, ang topic math, huwag kayong magtatanong ng tungkol sa science. Math yung diba? Pag ang dinidiscuss ng teacher nyo, biology, magtanong kayo regarding living organism. Huwag kayong magtatanong regarding division or multiplication. Out of the topic, diba? Yung teacher nyo, matutuwa pag nagtanong kayo ng tungkol doon sa topic na dinidiscuss, di ba? Pero pag yung teacher niya, pag nagdi-discuss yung teacher nyo, akala niya na nakikinig kayo, tapos nagtanong kayo, dinidiscuss niya math, nagtatanong kayo regarding biology, maiinis yung teacher nyo, magagalit sa inyo, di ba? Yun, ganun din kayo, no? Matutunan na natin, hindi naman po live selling to eh. Okay, size 10, okay, okay, kunin nyo na to, bilhin nyo na to, bidding tayo, ang unang offer, hindi naman po ganun to, di ba? This is a vlog of unboxing and review of a certain unit, certain may topic tayo. Sana naman po, hindi na tayo mga bata, bossing di ba? Hindi na tayo mga bata. Sana naman po matutunan natin yung proper sa pag-i-inquire, no? Kasi sa totoo lang, napakawalang kwenta ng tanong mo, tapos yung mga may kwentang tanong,
naiilaliman eh. No? Ngayon lang po kasi ako nakababa ng rig. Hindi, boss, hindi naman po dahilan yon, di ba? Hindi naman po dahilan yun dahil ngayon ka lang nakababa ng barko or what, or di ba? Hindi naman po dahilan na hindi mo maintindihan. Ganito, no? Ganito, guys, no? Hindi lahat ng taga-Tondo masamang tao. Di ba? Hindi lahat ng nakatira sa Tondo masamang tao. Karamihan ng nakatira sa Tondo may kapwa-tao. Karamihan ng nakatira sa Quiapo, sa Tondo, mabait. Marunong lumingap ng kapwa. Marunong makiramay sa kapwa. No? Ibig sabihin, hindi rin lahat ng taga-Tondo nakatapos ng pag-aaral. Di ba? Marami sa taga-Tondo, hindi man nakapag-aral eh. Ibig sabihin, hindi kailangan ng mataas na degree, hindi kailangan college graduate ka para malaman mo yung isang bagay. Hindi kailangan gumraduate ka ng college degree, hindi ka mo naging cum laude ka, magalang ka, di ba? Kumbaga, hindi basihan yung pinag-aralan mo para matuto mong galangin o respetuhin yung kapwa mo. Yun, di ba? Hindi ko alam kung asasang-ayunan niyo yung sinasabi ko. Pero, hindi mo kailangan ng maging college graduate ka para matuto ka kung paano rumispeto ng kapwa, kung paano gumalang dun sa speaker sa harapan mo. Diba? Lagi naman sinasabi, di ba? Meron kang detalyeng gusto mong malaman, mag-message ka, mag-PM ka, no? Hindi lang dito sa page, di ba? Halimbawa, meron kayong group, meron Facebook group, di ba? Anong sinasabi? Halimbawa, type mo yung isang bagay, mag-message ka, di ba? Mag-inquire ka. Yun, no? Sana, sana matutunan niya ng bawat no? Ayan, katulad niyan, no? Nagdi-discuss tayo, no? Grabe. Okay, mga ka-airsoft, this is a micro CQB Scion Arms. What is good and special about this? Very rare tong kulay na to. Alam niyo naman. This is not the ordinary unit na makikita niyo sa pang-araw-araw. 'Di ba? Tapos, kung makikita niyo to unit na to, micro CQB, hindi siya ganun kahaba. It means, hindi siya ganun kahirap i-operate. Kasi maiksi lang siya eh. Hindi naman sobrang iksi. Ibig ko lang sabihin ang dali niyang i-maneuver. Oh, yan, no? Di ba? Konting hatak mo lang ng gano'n, di ba? Tapos na. Nandiyan na kagad siya. Yung response, napakabilis. Okay? What is good and special about this? Yun nga, ang daling i-maneuver, kayang-kaya ng mga seniors, kayang-kaya ng mga kaedad natin, kayang-kaya ng mga bata. Okay? Kasi, maliit lang siya, dali niyang i-maneuver, although mabigat siya, pero dahil nga dun sa, pero dahil nga dun sa length niya na very limited, ang sarap. Makapapansin ninyo, M-lock handrail siya, handguard. Plus, meron dito sa baba na parang naka-angle grip na siya. Ayan, no? Diba? Naka-angle grip na siya. Hindi mo na kailangan maglagay ng vertical grip or any angle grip dito kasi dyan pa lang naka-angle grip na siya. Ayan, no? Diba? Napakaganda ng unit na to. Full metal mula ulo hanggang paa, naka-competition trigger. Ano pa? Syempre may selector ng firing mode na gusto mo, 'di ba? Naka-compensator. Ang ganda, 'di ba? Okay, then syempre pinalagyan na rin ng ka-airsoft natin ng babagay daw na holographic scope. Tapos pinalagyan pa niya ng lens, no? Okay, ayan. Okay? Kasi yung una raw niyang lens is na tinamaan ng bibis. So, nabasagan siya. This time, gusto niya meron ng protector. Okay? Then, isa pang paalaala ko sa mga AEG user. Iwasan nyo pong ina-access to, the charging handle.
walang magagawang mabuti or maganda to sa unit nyo. Bagkos, pwede pa mapahamak. Okay? Yung iba kasi, nagmamala action star or feel nila, hinahatak nila to. Ganon. So, there's a big possibility na mapalakas yung hatak nyo, maputol yung spring, or maputol tong part na to. Pag nangyari yon, imbis na wala kang gastos, gagastosan mo siya. Diba? Ngayon, bakit ba nilagay dyan yan, Big Man? Kaya nilagay yan dyan para makopy niya yung 1:1 nung barrel. It doesn't mean na kailangan mong i-access lagi yan, lalo na kung ang gamit mo AEG. Okay. Sa pagkakataon na makulit ka, na-access mo, nabuksan mo to. Delikado to kung mapapasukan ng mga dumi, ng mga bala, or may hit, mababaril. Delikado. Kasi this is the hop-up, yung nasa loob niyan, yan yung hop-up chamber. Okay? And this rotary dial, ito, ina-access lang to sa tuwing mag-upgrade ka. Ito yung pang-calibrate ng direction ng bala. Kung nag-upgrade ka ng spring, magka-calibrate ka rito. Kung nag-downgrade ka rin ng spring, magka-calibrate ka rin dito. Okay? Hindi ina-access to. Normal days lang, wala namang nangyaring upgrade. Magka-calibrate ka ba rito? Hindi. Leave it that way. Okay? Hindi mo kailangan ginagalaw-galaw yan. Tapos, sa pagkakataon na nabuksan, kailangan to ma-close kasi. Saan i-close? Ito, pindutin mo to. This one, ayan, no? Pipindutin ko, papakita ko sa inyo magko-close. See? Dapat lagi na lang naka-close yan. Tandaan nyo to, walang maitutulong na mabuti doon sa unit kung bubuksan nyo yan, kung i-access nyo. Okay? Iba kasi ang forma nito, iba rin yung brand. So, yung ibang unit na M4, merong closing dito, merong parang shutting door or what, no? To protect the hop-up rubber. Ngayon, ito kasi ibang model, kaya wala, open lang yan, no? Para siyang PC, no? Yung mga unit na 9mm lang sa live, okay? Okay, then, makikita nyo rin, no? Premium rin tong buttstock niya. Napakaganda, napakalupit ng dating, para siyang painted, sa totoo lang, no? Pero hindi naman siguro. Napakaganda ng dating niya, napaka-elite, parang mag-full. Adjustable yan, depende sa gusto mo. Pwedeng compact, okay, ganyan ang datingan mo. Pwedeng adjusted, okay, medyo malayo sa'yo. May downside lang, no? Pag adjusted na malayo sa'yo, konting galaw mo lang, nawawala ka sa focus. Pero pag naka-compact yan, ganyan, focus na focus ka, no? Kahit gumalaw ka, oops. Pero pag syempre mahaba yan, may lag talaga, no? So, ako mas sanay ako ng ganyan. Ayan, gano'n, no? Hindi ako sanay ng ang layo sa akin ng scope. Ganun, hindi ako, no? Mas gusto ko yung ganyan. Ayan. Pero depende, no? Yung sinasabi ko is my own point of view. Depende kung saan ka mag-e-enjoy. Kung enjoy ka naman ng malayong nakaganon, o di okay lang, di ba? Pero ako, mas proper for me is ganyan. Di ba? Kasi, ito kasi, hindi naman to magnified. Hindi siya telescopic or magnified, no? So, pang-assault to, pang-lusuban to, pang-tangkihan, okay? Powered by a battery, ito just in case na malobat, any 7-Eleven, meron naman kayo mabibili. Ngayon, ang sasama natin battery rito is the upgraded battery, okay, no? So, upgraded battery, gamit tayo Li-Poly, upgraded battery, okay? What is good and special about this? 2 years ang lifespan pa rin. One full charge is equivalent to 10 magazine na M4 magazine, 300 rounds. Since ganito yung magazine niya, so limited. How do you call this? Limited tuloy. Long magazine, kung tawagin. Long magazine pero hindi kasing high capacity tulad nung una, okay? So, I am not really familiar with this pero kung based on my nasa 200 rounds lang rin to, okay? Ngayon, so magkaiba to. Ito, yung M4 magazine, or other magazine, merong opening dito. Ito wala.
So, wala rin kamot yan. Ano to? How do you call this, no? Feed and go. Feed mo lang, tapos yun na yun. Wala siyang kinakamot para itutulak. May spring to, na tutulak na agad. Okay? Ngayon, pump lang dito. Ayan, no? Pasok mo to, baon mo, then pump. Marami rin siyang laman, sa totoo lang, marami rin laman, no? Kaya lang, di na natin ganun pupunuin, okay? Ngayon, ayan na, nandyan na lahat yan, no? So, ngayon, battery muna tayo. So, ito, adjustable, press lang. Ngayon, para maalis natin to dahil ilalagay natin yung battery, instead of pressing, hahatakin to. May tornilong hahatakin dito. And good to go. So, this is the unit, okay? Pasok natin, oh, mali yung battery. Like, ano pala to? Meron ka adapter dyan? Adapter na nakalabas. Wala bang adapter na nakalabas? Lahat bago, lahat nakasara pa. Bakit? Dito na lang, balik mo na lang, ha? Gamit lang ako adapter, naka-DINS plug padala ko. Ano yung plug? Ano yung DINS plug, big man? Ano yung mga plug na sinasabi mo dyan? There's a different types of plug on different types of gadgets, no? So, meron DINS plug, may Tamiya plug, merong big Tamiya plug, merong small Tamiya plug. Mostly ginagamit natin sa barrel is the Tamiya plug and DINS plug, okay? Yan. Pasok lang. Then, siyempre, don't forget, lagi, sinasabi ko sa inyo mga ka-airsoft, secure all the wire before ninyo siyang isasara. Okay? It is very important na na-secure mo yung wire kasi para what? Para walang grounded na mangyayari doon sa unit mo. Okay? Then that's it. Pasok mo lang to. Okay, then. Okay, then. Single fire, syempre. Single fire. Then rapid fire. Napakaganda. Okay, so magpa-firing na tayo. Video. Punas, ha? Okay mga ka-airsoft, this is the Scion Arms Micro CQB Silver Edition. Pasok. Ready to fire. Firing. Single. Rapid. Single. Rapid. Okay, that's it. So, unit ng ating ka-airsoft, William Leonardo, tama ba ako? Nagkamali yata. Oh, William Leonardo Yasis of Lucban, Quezon. Okay, itong unit na to, for packing and for shipping, pero syempre, make sure na ire-rest mo bago mo itatabi. Okay? Press this, release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Rapid fire, then single, then safe. Okay. Video mo. Proper way to rest the spring para ano. Okay mga airsoft, this is the proper way to rest the spring. Once you are done, okay, release the magazine. Okay, then number 2, clear the chamber, single fire. Then, number 3, rest the spring. Lalagay mo sa rapid fire, press mo ng 1 seconds, then single fire. Then, put it back to safe. Okay. Ayan. So, okay na. So, ubusin mo lang yung laman nito kasi hindi natin mailalabas, no? Hindi natin siya mailalabas. So, busin mo na lang siguro sa labas, no? Okay? Yan. Paubos natin kasi yung magazine niya, hindi siya yung merong ano sa taas, yung may buksanan. So, ang tendency, syempre wala siyang buksanan, kailangan ubusin mo talaga yung bala, di ba? Okay, so maganda rin yan, kabitan ng laser pointer. Pwede rin naman, kaya lang ayaw nung ka-airsoft no? Fit kaya sa briefcase?
also compact type. I'm not sure. Okay. Dami pa rin nagtatanong how much. Hindi pa rin talaga sila hindi pa rin sila nakikinig, no? Okay, no? So, yun mga ka-airsoft, no? Mamaya, meron tayong pinost, no? Nag-aano tayo, no? ng how do you call this? Ng mga ka-airsoft natin, no? Nagsa-survey tayo, no? Ng mga ka-airsoft, whether you want the GBBR or the AEG. Later on, we will discuss the difference regarding on GBBR and AEG, no? So, pagka-discuss natin, maliliwanagan kayo. But for now, I need to cast your vote, no? Kumbaga, kailangan ko bumoto kayo sa post natin, meron doon nakalagay, boto lang kayo kung GBBR or AEG ang matitipuhan nyo. Okay? So, yun lang muna mga ka-airsoft, no? Mamaya, join kayo on our midnight kwentuhan session and tanungan portion, no? Brought to you by Big Man Hobby Shop. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.